Ako nga pala si Chris Ann Pinton mula sa Bachelor of Elementary Education. Ngayon, tatalakayin natin ang punto ng artikulasyon sa katinig. Ang artikulasyon ay may iba't ibang paraan na pagbigkas nito. May pasara, may tinig o walang tinig, pailong, pasutsot, pagilid, pagkatal, at malapatinig. Punto ng artikulasyon na panlabi, pangngipin, panggilagid, pangalangala, vilar, at glutal. Ang litrang P ay sinasaad na walang tinig sa paraan ng artikulasyon na pasara at punto ng artikulasyon na panlabi. At sa litrang B naman na may tunog sa punto ng artikulasyon na panlabi. B, B, B. Sa litrang T naman na pasara at sa punto ng artikulasyon na pangipin. Yun ay walang tunog. At sa litrang D na may tunog. D, D, D. At sa pailong naman ang letrang M. At sa punto ng artikulasyon na pangipin ang letrang N. At sa panggilagid naman o pasutsot sa paraan ng artikulasyon, may letrang S. At sa paggilid naman, letrang L, 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 L. At sa paraan ng artikulasyon na pagkatal ng letrang R at panggilagid na punto ng artikulasyon. R, R. At sa malapatinig naman na pangalangala sa punto ng artikulasyon, may letrang Y. Ya, ya, ya. At sa vilar, W, W, W. Yun ay ang letrang W. At sa vilar na punto ng artikulasyon ay may letrang K. K, K, K. At letrang G. G, G, G. At sa glutal naman na punto ng artikulasyon ay may tandang pananong o binibigkas ito sa At sa pasutsot naman ang letrang H na sa punto ng artikulasyon na glutal. Ha, ha, ha. Dayo naman tayo sa patinig. Ayos ng dila, may mataas, gitna, mababa, at bahagi ng dila, harap, sentral, likod. Ang pagbigkas ng patinig na letrang A, I, O, U. A, I, O, U. Na A ay mababa at sentral. Ang I ay nasa gitna at harap na bahagi ng dila. I naman ay mataas at nasa harap na bahagi ng dila. Ang O ay nasa gitna ng ayos ng dila at likod na bahagi ng dila.
Ang U naman ay nasa likod na bahagi ng dila at mataas na ayos ng dila. Sana may matutunan kayo. Salamat. Bye-bye.